Hi, magandang araw sa lahat. Romy Sabaldan muli at sana ang lahat, dalangin ko ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at kung may problema man ay hayaan lang ang problema na magpo-problema sa problema. Lahat naman yan ay pwede nating idaan sa pagdadasal at isang guni sa ating mahal na Diyos ang ating mga buhay dito sa mundong ito. At salamat at tayo'y narito muli. Tawid naman tayo dito sa Samal Bridge, Davao City, Samal Island, Davao City Connector Bridge. Mula doon sa ating pagpupunyagi at palaging pagmomonitor doon sa ma-apply over kasi nga malapit nang matapos yon at magagamit na rin ng ating mga motorista. At dito ngayon sa SIDC Bridge on the Davao side papuntang Samal, yung sasakyan na yon, yun yung direksyon papuntang Samal, ating makikita na meron na namang 8 boreholes ang idinagdag mula dito sa naunang 8 na mga nagsitayuan na ng mga piers ay nandito na. After mga isang linggo ay nakapag-installed na kaagad sila ng bakal para sa pile capping naman, sa pile foundations. Ang nakita natin, yang kung saan sila ay nagre-rebar, upper and lower rebars para sa kanyang pile capping, yan yung unang 4 na pile foundations makikita natin dito sa malayo. Ang makikita lang natin yung bagong tayong 2 piers naman na siyang mag-uugnay sa Sea Crossing Bridge at dito sa rampa ng tulay. Ngunit labas muna tayo dahil meron akong ipapakita sa inyo. Yung mga palaging dumadaan dito, alam nila dito, yung gantry na yan yung sa production yard nila. At dito ay inumpisahan na nilang tanggalin yung mga kawad ng kuryente at saka yung iba-ibang mga communication lines kasi nga apektado siya sa pagtutulay o paggagawa ng rampa dito. At saka itong triangular na rotonda na ito, hindi yan roundabout, dito sa may sa harap ng Alsuela Cove, doon sa Yang Gaisano Mall dyan, ay inumpisahan na nilang baklasin. Tatanggalin na dito dahil madadaanan ito sa rampa ng halos 4 na kilometrong Sea Crossing Bridge at saka yung mga rampa niya. Kaya dito ay nagbabaklas na sila ng itong malaking crease sa triangular rotonda na ito. At balik tayo dito sa loob, kagaya ng nakita natin. At ito, papasok na naman ang delivery ng isang napakalaking rebar cages. Yan, ganyan kalaki ang kanyang mga substructure reinforced concrete cement foundation works, mga pile foundations, yung kanyang pier na mismo, yung poste, ganyan kalaki. Halos kasing laki na ng single pier doon sa ma-apply over. Pero ito, mga tingin ko, sa estimate ko, ang laki nito ay hindi naman ito aabot ng kuwan kasi 4 yan 4 yung ililibing para sa pile foundations. Pero ang laki na nga kasi halos abot na ito ng mga 3 meters ang diameter nito Halos kasing laki na rin ng single pier doon sa Maa flyover na napakalaki, dambuhalang mga poste ang makikita. Iyan ang ililibing nila para sa pile foundations naman. At yan ay idudugtong-dugtong nila hanggang sa maabot nila yung lalim ng pile foundations na ang sabi nga umaabot dito ng 120 meters. Pero dito inland,
hindi naman siguro aabot ito ng 120 meters. Hindi ito kasing lalim nung doon sa sea crossing bridge. At dito nga ay naumpisahan na ito at tumayo na itong dalawa pang mga piers na sabi ko nga ay mag-uugnay doon sa sea crossing bridge at dito naman sa inland ramps. Yang nakikita nyo yung hukay na yan yung ginagawa na ngayon after mga isang linggo, pagkatapos ng isang linggo, ay nakakapag-umpisa na silang magbakal, mga rebars para sa kanyang dito, ito yung apat na yan, yung apat na yan, naglalakihang mga pile foundations. Katulad din dito ang mangyayari niyan. Gagawa sila ng mga pile foundations at saka yung pile capping. At dyan na rin nila itatayo yung dalawa pang poste. At magkabilaan yan. Dito naman, yan nga, siya nga mag-uugnay dito sa naunang 8 piers na ito na ang sabi nga ay abot siya ng 22 meters. Yung tayo niyang yan, abot ng 22 meters. At makikita natin na nililinis na ng bako ang lugar. At meron tayong, baka uumpisa na nila mag-launch ng mga box girder bridge dito. At maswerte tayo kung ang gagamitin nila ay ito, yung mga launching gantry nila, kung saan napakabilis ng pag-launch ng mga box girder. Ito yung box girder. Yan na yung nauso na ginagamit ngayon, box girder na. Kaya ito nga, naisipan natin na nililinis na ng bako, ibig sabihin ay baka naghahanda na sila na mag-launch ng mga box girders dyan. At ang mga espesyal na kagamitan nga nila ay nandoon na, nakahimlay na doon sa international port. Dumating na yung mga special equipment nila para sa tulong dito para mabilis ang pagkagawa ng tulay na ito. Yan yung ramps naman na kung saan ginagawa ito yung yarda nila kung saan ginagawa yung naglalakihang mga rebar cages para sa pile foundations at saka yung mga piers nila. Diyan makikita mo kung gaano kalaki yung mga bakal na circular rebar cages para yan dito sa yung hindi pa natatapos dito sa kanyang mga piers at saka yung pile foundations. Kita mo yung tahimik na yan, yung tahimik na pagtatrabaho dyan. Umabot na yan ng more than 50%. It is already graded 50% completion rate ang binigay dito sa trabahong ito. At dyan nila inilibing at dyan nila ini-install yung mga napakalalim na mga pile foundations. Yan, yung makikita mo, dyan gagawin yung central pylons ng mahabang tulay na ito. Mga 1 kilometro nga lang yan. Madali lang ito. Palagay ko matatapos na ito. Hindi pa tayo sasampa sa 2028 matatapos na ito. Hindi pa natin matapos yung year 2027 matatapos na. So, kasi nga lahat ng mga critical works yung nakikita natin kanina na binabaklas na yung pile heads ay yun na yung mga critical works. Ang substructure works nito ay halos tapos na lahat, kaya nga sila umabot na ng 50% completion rate. Yan. At dito nga, babalikan natin ito dahil meron na akong gustong ipaliwanag dito. Yang pagbabaklas na yan yung tinatawag na pile heads. Hindi yan, hindi yan back job. Hindi back job yan kagaya ng pagkakaintindi ng iba sa atin. Yan ay ginagawa nila
Kagaya nito, ganun din ang ginawa dyan sa nakatayong dalawang poste na yan. Meron din yung mga pile heads sa pile foundations na jackhammer nila kagaya ng mga nakikita natin dito. Kasi nga, yang nasa taas, yung pile heads na yan, mahinang simento yan. Kasi yan yung parang grout lang yan eh. Pero yan o, kita mo, ginagamitan pa rin ng jackhammer. Hindi rin basta-basta yan dahil RCC yan eh. Reinforced concrete cement yan. At yan ay binabaklas dahil mahinang simento yan. Kasi nga pagbuhos dyan, ginagamitan ng mga trimmy pipes yan hanggang sa ilalim, yun, pag unang labas ng transit mixer, parang grouting lang yan eh. Kaya, very weak cement yun. Hindi talaga yun yung complete with aggregates. Kaya yan, pagdating nung complete aggregates na concrete cement, pagbuhos na nun, na may mga aggregates na siya, itutulak niya pataas yon hanggang sa pataas ng pataas hanggang umabot siya sa taas. Kasi nga, yung mabigat na simento, kung tubig lang yan, itutulak niya yan eh. Itutulak na yan pataas. O kung sa putik man, itutulak niya yung putik eh. Ganon ang simento dahil mabigat siya. Kaya yan, pagdating sa taas, pag set niya, yun na yung pile heads. Kaya yan binabaklas at pinapalitan at dyan dinudugtong at dyan bubuhusan ng pier capping na napakalaki. Mga higanting pier capping din yan ang nakalagay dyan. But after the pile foundations, yung mga nakatayong vertical foundations niya, meron pang napakalaking pile capping yan. Yung matting niya bago siya tatayuan ng mga naglalakihang poste. Ganon ang critical works ng substructure, yung sa pile foundations niya. Kaya nga, ito, hindi na magtatagal, lalo na kung gagamitan nila ito ng launching gantry nila na napakamoderno. Alam mo ang ng China ngayon, sila ang may pinakamoderno at pinakamatibay na paraan sa bridge construction. At yan ay makikita mo naman sa on the way you look at China now, you can marvel at their economic increase under engineering marvel. Bridges, roads, tunnels, meron yan. Ito na yung sa ramp. Rampa na ito ang ginagawa dito at meron pa itong itatayo dito na mga poste o piers para doon nga, para siya ay kukonekta doon sa tulay. Ito naman ang palabas. Kaya yung mga tindig na mga poste dito ay hindi na masyadong matataas kagaya nung sa Sea Crossing Bridge. Dito pababa na ng pababa kasi magkakaroon din ang tulay na ito, yung mga rampa na ito ang gagawin para sa kanyang gentle slope, para yung ride, yung hindi masyadong, ito, sa labas na ito. Bakit nakasimentado na yan, na kalsada yan? Kasi dito, yang nilabasan ng itim na van, yan ang kalsada ng village na i-condemn na yan, yung kalsada niya yan. Kasi baka dyan, ang tingin ko dyan yung mag-letter Y yung ramps, papuntang Maharlika, Lanang, hanggang Sasa, at papuntang Arcastillo. Dito magkakaroon ng mga rampa papuntang Arcastillo at yun naman papuntang norte, yung isa. Kaya nga, doon sa Samal, yan, tapos na yung lahat yung poste nila. Ito, yung central pylon, pagkagaling mo ng Samal, papunta dito, yan. Kaya yung kalsada na yon sa Lisada Village ay makokondim na yon at ginawan sila ng bagong access road dito.
Kasi nga doon nga sa magandang yung magli-letter Y na rampa niya, yung papasok na SUV na yan, makokondem na yung ito dito sa kanto. Kasi nga magtatayo pa sila dito ng mga maraming mga boreholes at saka piers for the slope, for the gentle slope of the uphill and downhill climb of the road using the ramps. Kaya ito, dito makikita natin parang hinanda na rin, oh, nakabarikada na itong sa the middle of the Maharlika Highway. May mga nakaharang na yan na mga barikada para inihanda na nila yan. At dito na nga, ito tatanggalin na yan. So, ako'y magpapaalam na, hanggang dito na lang muna tayo para sa ating latest video update sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Maraming salamat at hanggang sa muli, Romy Sabaldan uli at Kita Kits.